Amazon. Bukas sarado to. Wala na. Sagad na. 250. Sagad na yan. Sige, sagad na. Natin. Tagal yan. Sabon. Ngayon yun, nasa na. Son, angat mo nga konti, Son. Nalagyan ko sabon. Ayun nga, oh. Ayun, oh. Opya. Saan yan? Pero grabe yung pinilitan mo nito. Ibig sabihin kasi overnight lang, naubos ko yung pre. Ayun. Kung nakaraan. Ayun yung tick. Malaki butas nun. Ayan, sana. Isa pa sana. Dali sana, isa pa. Kasi sabi ko, kinapukasan wala na. Pagka gusto nyo makita, isusum nyo na lang. Sabi ko, overnight lang. Hindi lang naman lumamig. Son, babad mo, Son. So mga katikno, sa mga ganitong sitwasyon, dapat ang ikakarga yung pressure 240 to 250. Kasi kapag ang karga nyo lang 150, hindi nyo makikita. Pero unang karga nyo dapat, pag nagte-test leak kayo, no, 100 muna. Sa 100, pag hindi nyo nakita, dagdagan nyo 150. Pag sa 150 hindi nyo nakita, dagdagan nyo uli yung pressure, gawin yung 200. Sa 200, pag hindi nyo uli nakita yung leaking, baligtarin nyo to o ibabad nyo ng buo. Gawin yung 250. Pag 250 o 240, makikita nyo na yan, katulad na ito. Kasi 100, 150, 200, 240. 240 namin nakita yung leak na andoon. So, umaandar tong unit pero hilaw yung lamig niya. Pag nag-final ano siya, speed, top speed, yung outdoor, yung lamig niya hilaw, and then yung karga niya is 90. Naglalaro sa 90 to 100. So, hindi pa rin sapat yun, no? Minsan, nag-80 siya kapag ka tops, ano na siya, naka-full speed talaga. Halimbawa, na-sense ni indoor na sensor na mainit doon sa loob ng room. So, mag-80 pa siya, bababa pa, mag-yellow na yon. Minsan, mag-yellow siya, minsan hindi. So, ayan mga katik, no? 250, mas better 250 kapag ka mga micro leak, no? 250 yung pressure. Pero pag yung mga leaking na madadaling makita, 150 makikita na kasi yan, 200 makikita na. So yan mga katekno, Daikin nga pala to. Ito, binaklas na namin kasi nga kakalinis lang daw kasi nito. So ayun, ginawa namin, binaklas na namin.